Hello, hello. Good morning. Good morning. So, ang pag-usapan natin, may nakita akong video dito. Nagmamakawa na daw si Diwata sa mga Duterte. Ang pagbabalik ng Duterte. So, maaaring pwede na magmakawa si Diwata dahil marami siyang sala, marami siyang personal o kapalpakan na sinusunod na utos. Bilang isang pulis, tumugon ka sa tamang aksyon. Hindi yung lumalabas ka na sumusunod ka lang sa dikta. Sa dikta. Para lang maging PNP chief ka. Now, you are now a PNP chief. It's time to renew your style para bumawi ka sa taong bayan. Wala ka nang hinahabol. Wala ka nang hinahabol. Unless kung may hinahabol ka, gusto maging presidente ng Pilipinas, sige, gawin mo. Kasi yun ang pangarap mo eh. Sarili mo lang iniintindi mo eh. But you think for your own your interest. Pero isipin mo rin na hindi habang panahon ikaw yung siga. Ikaw yung siga na Philippine National Police. Pero alam mo, General Torre, pares lang naman tayo galing sa mga men in uniform personnel. Hindi ako tinatayuan ng balahibo sa'yo. Sa totoo lang. Maaaring siguro tayuan akong balahibo sa'yo dahil ikaw ang PNP chief. Pero yung pagkatao mo, please, baguhin mo para kabahan ako sa iyo. Pero may pagkakataon ka pang mag-recover sa taong bayan. Anong pag-recover mo? Yung pagkakamali mo, baguhin mo. Ito yung duda ko sa iyo, General Torre, Yung style mo, saludo ako doon, pero baka behind that is 2028. Yung magpapalit yung 5 minutes, action of the Philippine National Police, at saka paramihan ng nahuli. Okay, pabor ako doon sa 5 minutes. Kaya 3 months yung binigay ko sa iyo, nakalipas na 1 buwan. Pero yung paramihan ng huli ay, Diyos ko, Ginoo. Saan mo man nakuha yung style na yun? Ibig sabihin, ganito yan, General Torre, pag maraming nahuli ka sa area mo, gago kang pulis. Wala kang ginawa. Kaya dumami ang kriminal sa area mo. Mas magbuti pa, General Torre, ang sinabi mo, sino ang unang maging peaceful ang kanyang municipality, and you create a board from the religious sector and other civilian sector. Create the board. Yun yung the best action. Hindi yung parang, ay Diyos ko, para bang kumuha ka ng bato, ipukpok mo sa sarili mo. Ganun ang labas, paramihan na nahuli. Pati yung mga tambay hulihin para walang maging problemang kriminal. Ano ba yun? Anong pag-iisip yun? Logic, pag marami kang nahuli, ungas kang police commander. Kasi marami kang nahuli. Dapat, yung walang nahuli, within that way, o walang report na criminality within your area and board na consider this municipality
this station is peaceful. But anyway, bago ako magpatuloy, pakinggan nyo lang muna ito. Dahil lang ha, mga kaibigan. Tandaan natin, mga kababayan, Sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Detect nga ito naman. All those... Mga kababayan, magandang araw po sa atin lahat. Ito na, nagmamakaawa na po si Diwata Torre sa mga Duterte supporters na magkaisa. Detect. Ano ba itong virus na ito? Sa mga Duterte supporters na magkaisa, magtulungan na lang daw po. Kalimutan na lang natin yung mga differences. Aba, gusto niya mga kababayan po natin ang mangyari, kalimutan ng sambayan ng Pilipino at hayaan na lang si President Duterte doon sa dahig. Tandaan natin mga kababayan, mukhang kinakabahan ngayon itong gobyerno ni Marcos Jr. dahil may mga parating pa na malakihang kilos protesta para panawagan na pauwiin ito si President Duterte. At tandaan natin mga kababayan, hanggat hindi pa nakauwi si President Duterte, lalala pa ito. At huwag naman sanang may masamang mangyari kay President Duterte dahil posibleng hindi natin mapipigilan yung matitinding gulo na mangyayari sa ating bansa. Ngayon mga kababayan po natin, sinasabi ni Torre, na kaunti lang daw po yung mga Duterte supporters. Bakit pa sila ngayon magmamakaawa sa mga Duterte supporters na magtulungan na lang magkaisa, kalimutan na yung mga differences? Kaunti lang naman kami. Diba kaya nyo naman aristuhin, at Duterte. Tayo naman, ang panawagan natin is isang mapayapa na kailangan pa rin nila na magpakita ng suporta. Kailangan pa rin nila na lumabas. Siguro. Ako naman na magpaliwanag, mga kaibigan. Sabi niya nung Torre, magkaisa tayo. Pilipino naman tayo. Ungas ka rin pala, General Torre. Kami ang nananawagan na magkaisa tayo para sa bayan natin, hindi ikaw. Ikaw nga nagsimula ng gulo eh. Umiinit na naman. Ikaw nga ang nagsimula ng problema ng bansa sa KOGC. Naalala mo ba yan? Pangalawa, ikaw yung naggising sa kabuisitan ng Pilipino sa Villamor Air Base. Alala mo ba yon? Ikaw yung simula. Sana sinabi mo, kung ano man ang nagpagkakamali ko, sana magkaisa na lang tayo para sa bayan. Aminin mo kaagad. Baka pwede pa. Ako hindi ko alam iba. Pwede pa akong mapatawad kita. Sa akin lang yan hindi ako nagdadamay na iba. Pwede pa kitang mapatawad kung sa aking kamalian. Pwede ba? Bilang isang PNP chief ninyo, pambigyan nyo naman ako sa kapayapaan. Banggitin mo lang yung kamalian mo. Sasaludo ako sa'yo, General Torre. Pero habang hindi mo ginagamit yung mga ganon, may duda pa rin ako. By 2028. Hinahanda mo. Kung hindi man ikaw maging PNP chief sa 2028, pero sigurado ako, hinanda mo na ang tao by 2028 because yung i-endorse mo, yung susunod sa iyo. Susunod sa iyo, PNP rin, sigurado ako. Unless mayroong PMA na 92 or 91 o 92 na huling hura nila na magpakita ng maganda rin dyan sa Philippine National Police na katulad yung ginawa ni PNP na pinalitan mo from 91 to 93,
So, biruin nyo Armed Forces, ang namumuno sa Philippine National Police ngayon ay 93. Ang namumuno sa AFP, 89. So, layo, no? 89 versus 93, no? So, aminin mo lang yan, Tore. Papatawarin kita. Pero sa totoo lang, yung 5 minutes, pabor ako dyan. Dahil para maramdaman natin na talagang totoong serbisyo yung Philippine National Police. Ang kinatakulan dyan, ay baka may grand plan naman kayo. Ano? Tayo naman mga sambayan ng Pilipino, puros tayo si comment, pero hindi ko naramdaman kayo kung sasabay kayo sa pagkilos. Yun ang hinahanap ko. Paano pagkilos? People's Initiative. Naman kaisa tayo. Matagal pa yung 3 years. Marami na nananawagan sa akin. Buddy, Brad, share. Matagal pa yung 3 years. So, matagal pa daw yung 3 years. So, hindi nila kayang hintayin 3 years. Kaya mag-isip tayo based sa Republic Act 735. Based sa 11.030, based sa 6735. Okay. Yan, Tore. May pagkakataon ka pa ng pagkakaisa natin. Kilos tayo. Sana yung mga rally-rally na yan sa ibang bansa at sa Pilipinas, tuloy-tuloy. Hindi yung balik bugso. Napapagod ang tao, nagagastusan ang tao, wala rin nangyari. Organizer, please, kung po pwede sana, mag-coordinate kayo each other. Kaya nga sabi ko nga ako, I'm ready to be under sa lahat. Ang mahalaga dito, nagkaisa tayo para sa kapayapaan at sa kapakanan ng Duterte, kasi nakakaawa si Pangulong Duterte. Matanda na yung pinagkakaisa nyo pa, mga gago kayo sa gobyerno. Ang daming, nasaan na ba yung mga niluklok mo? Anong ginagawa nila? Ako nga, may tampo ako, pero hindi, tampo ako dahil June 2022, June 2016, nag-submit ako, binigyan pa ako ng plano. Pero hindi ako na-appoint kasi nga, sabi ni nga Pangulong Duterte, walang palakasan. So, hindi ko kailangan na magtip-tipan. Kung ma-appoint ako. Pero, nakalagay lagi sa aking resume, even without pay. Doon sa Pangulong Duterte, ganoon din. Panahon ni Marcos, ganoon din. Alam mo ang gusto mo, alam mo ang gusto kong posisyon na ina-applyan? Intip LCAC. Kasi may problema nga sa komunista. Hindi nila nakikita ang approach. Only palparan lang nakakita ng approach na yan. Ang approach kasi may problema within the MUP. Ang may problema rin sa approach and the government. Hindi ang Partido Komunista ang problema. Tayo mismo nasa gobyerno ang problema. Tandaan nyo yan. Now, in regards to why, pangalawa yung gusto ko, doon sa Malacanang Action Center, dahil lahat ng reklamo ng taong bayan, yun ang kakatigan ko. Wala akong sasantuhin na ahensya ng gobyerno na papatawarin ko pag napatunayan ng katotohanan. Yun ang hinahanap ko. Hindi ako naghahanap ng position, Joseph position, kung hindi aksyon sa pagbabago ng Pilipinas. Maraming salamat, mga kaibigan.